Mindanao. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita na si Senador Bong Revilla at itinangging sangkot siya sa pork barrel scam. Kinwestiyon ni Revilla ang kredibilidad ng pangunahing whistleblower sa kontrobersya na si Ben Hoyloy. Binweltahan din ni Revilla ang Malacanang sa mga naging aksyon nito sa ilang issue. Kabilang ang pakikialam umano ni Pangulong Aquino sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Pinagmaneho pa raw siya ni DILG Secretary Maroas para makausap siya ng Pangulo. Mismong ang presidente daw ang di umano nakiusap sa kanya na ibalato na lang sa kanya ang kanyang boto para mapatalsik si Corona. Mula sa Senado nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, Mike, punong-puno nga ang session hall kanina at kumpleto ang pamilya ni Senator Bong Revilla nang magbigay siya ng privilege speech kung saan tinanggi niya nga yung pagkadawit sa kanya sa pork barrel scam at ibinunyag din ni Revilla na nung panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, kinausap siya ni Pangulong Aquino at kinumbinsi siya na bumoto pabor sa pagtanggal sa pwesto kay Corona. Kaya ko po ito sinabi ngayon. Ito raw ang litratong kuha mismo ni Senator Bong Revilla kay DILG Secretary Mar Rojas nang siya'y sunduin at ipagmaneho mismo nito kalagitnaan ng Corona impeachment trial noong 2012. Inimbitahan daw siya ni Rojas sa bahay nito sa Cubao. Pinaiwan ang kanyang mga sasakyan at mga kasama sa bahay ni Rojas. Dalawa lang daw sila noon papunta sa bahay pangarap, ang official residence ni Pangulong Aquino sa loob ng compound ng Presidential Security Group. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup Secretary Mar Rojas. Pinakita niya rin ng isang plakang number 6 na pang-cabinet secretary. Inalas daw ito ni Rojas bago sila bumiyahe at tinago sa loob ng kotse. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Pinaupo ako sa likuran at pagkatapos noon ay umalis na kami patungo sa Malacanang. Sa totoo lang po, ako ay nawirduhan sa mga nangyayari. Kaya ako po siya kinunan ng litrato. Mr. President, kaya pala sa likod ako pinaupo ay para sa pagsilip ng gwardiya na hindi ako makita at magmukhang mag-isa lang siya at walang kasama. Sa Malacanang, bukod kay Rojas, nandun si Pangulong Aquino at si Budget Secretary Butch Abad at meron daw silang pakiusap tungkol sa impeachment ni Corona. Bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Sabay sunod naman si Secretary Butch Abad. Magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right. Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? Sadyang napakabaluktot na ng ating tinatahak na daan, Mr. President. Nagpaliwanag si Revilla kung bakit ngayon niya lang siniwalat ang pangyayaring ito. Kaya ko po ito sinabi ngayon. Kaya ko po ito sinasabi ngayon, Mr. President, ay dahil sa isang matinding pangamba. Hindi ko po maalis sa aking isipan na kung nagawa ito ni Pinoy kay CJ Corona, ay maaaring gawin din niya ito na impluwensyahan ang ombudsman at sandigan bayan laban sa amin.
Ang tinutukoy ni Revilla ay ang reklamong plunder na sinampa laban kay Revilla at 2 pang senador kaugnay ng pork barrel scam, kung saan umano inilaan niya ang kanyang pork barrel sa mga peking NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles at nangumisyon raw siya ng mahigit 200 milyong piso. Minaliit pa nito ang ebidensya raw laban sa kanya na ang sabi pa nga daw ng Department of Justice ay truck-truck. Ito po ang sinasabi nilang isang truck ng ebidensya. Ito pala'y truck-truckan lang ng bata. For the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Nagpakita ng 3 klase ng pirma si Revilla sa mga dokumentong may kinalaman raw sa pork barrel scam. Pero giit niya wala siyang kinukumpirma na pirma niya nga ang mga ito. Inamin na rin naman daw ng whistleblower na si Ben Hurluy na sila ang namimeke ng mga pirma sa mga dokumento. Eto palang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Mr. President, kung humahaba lang ang ilong nitong si Ben Hurluy na yan, habang nagsisinungaling siya, malamang umabot na ang kanyang ilong mula dito sa Senado hanggang Malacanang. Sa halip na kasuhan dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ang inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Tingin ni Revilla may kinalaman sa 2016 ang pagdadawit sa kanya sa pork barrel scam, lalo pat naging matunog noon na isa siyang pwedeng maging presidential candidate ng Partido Lakas. Nagsimula daw ang harassment nang hindi niya suportahan ang kandidato ng Pangulo sa pagkagobernador ng Cavite na si Ayong Maliksi. Di rin daw niya naging Chief of Staff o Chief Political Officer ang dawit din sa pork barrel scam na isang attorney Richard Cambe. At batay sa records ng kanyang pasaporte at ng airline, niwala raw si Cambe sa bansa noong panahong sinasabi ni Luy na inabutan niya ito ng pera. Habang nagsasalita si Revilla, ilang beses naluha ang kanyang abang si dating Senador Ramon Revilla Sr. Daddy, ito na po. Pinaglalaban ng katotohanan. Ipaglalaban ko ang ating pangalan at ang ating dangal. I have already accepted whatever fate has in store for me. Mel, halos I have isang already oras accepted tumagal this ang political speech ni persecution. Senator Revilla at And I hindi will na face nagkaroon whatever comes. ng interpellation o ibig sabihin na hindi na nagtanong yung mga senador tungkol sa kanyang speech at in-adjourn na ang sesyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.